Okay, ngayon naman, pakita ko lang din sa inyo kung bakit ako ay hindi po ako solid na 12-0. Kasi po, ayoko naman pong sumugal. Sumugal, no? Sumugal ng, yan sa mga kandidato. Teka. Alright, so here we go. Hey. Okay, ayun. Okay, so ito mga kababayan. Kaya ayoko po talagang sumugal dito ng 12-0. At ang akin pong mga napili lamang sa kanila ay ito walang ekes. Okay? So, kay Camille, pasensyahan, nadamay na siya rito sa kagagawa ng kanyang nanay. Kung bakit ba naman kasi kinakailangan, ano ba, magkakapatid, di ba kailangan dalawa sila? Ito nga ngayon, papasok si Erwin Tulfo, tsaka yung kapatid niya Simon, and then incumbent, etong si Raf. Di ba, tatlo na. Talagang paninindigan na yung political dynasty, tapos ngayon dito kamag-anak incorporated ang Senate natin, anak ng putya. Hindi po mauubusan ng Pilipinas ng mga magagaling na leader. Di ba? Marami ho. Kaya lang nadideprive dahil po sa mga ganyang klaseng sistema. Isang katutak ang parang mga rebelya, isang katutak nasa politika. Wala na ba kayong ibang pwedeng trabaho? O kay Vilma Santos, ganun din sa Batangas. Kulang na pati yung manugang. Di ba? Pakandidatuhin rin. O, yung anak na bunso, si Ryan, wala pang kamuwang-muwang sa mundong ibabaw. Magko-congressman. Sus Mariano Caindo. Ano ba? Wala na bang... Tama nga yata si Sandro, magandang pagkakitaan, maganda ang kaperahan ay diyan sa politika. Di ba? O, ngayon, eto, ayoko rito kay Camille. Sapagkat, ang inclination po kasi ng magulang rin nito, at aminado rin siya kanina, tinuturuan pa siya ng nanay niya, di magiging puppet lang siya dyan ng nanay niya kung sakaling manalo. Bakit hindi pa po tayo kumuha ng may kakayanan like itong si Heidi Mendoza? Di ba? Ito si Pinuno, nako. Sa tinagal-tagal ng senador, isang batas ang ipinagmamalaki. Useful naman. Pero mga kapabayan, senador ka. Ilang taong ka nang nagbalik-balik dyan. Di ba? Labas-pasok ka na sa Senado. Tapos yun lang ang may pagmamalaki mo, ilang buwan ka bang sumahod? So no more tambay sa Senado. Kailangan ng Senado natin. Lagi ko ang sinasabi sa inyo noon. Pag sinasabi niyo sa akin na JDB, kailangan ng bumagay ng Senado. Pero ang problema mga kababayan, napakahirap. Napakahirap. Gibain ang Senado. Napakahirap i-abolish. Kasi in order for you to abolish the Senate, you have to do it in the Constitution. Hindi nga magalaw-galaw Diba? So, kung hindi natin ma-abolish ang Senate, linisin na lamang po natin. Diba? Norberto Gonzales, isa yan sa Manoko, magaling yan. Si Norberto Gonzales. Kailan, nasa, line up ni Digong. Tama ba? Pero magaling yan. Gringo nasan, wala na rin yan. Laos na yan Si Gringo, nako. Kumuha po tayo ng mga may kakayanan, yung tignan natin yung dati nilang ginawa. Alam niyo kung gaano po kaimportante ang 20th Congress? Si PBBM po, sinasabi nga po dyan, wala pang nagagawang proyekto. Ba yun ang sinasabi? So ano ang kinakailangan dito? Magiging papel ng Senado. Kailangan dito yung mga tao na result-driven senators. Hinihingi ng Pangulo, ayaw nilang ipagkaloob yung batas. Diba? Ayaw nilang gawin. Economic chacha, isinulong ng ating gobyerno, ng ating presidente. Anong ginawa nila? Naulul ang mga senador natin, literal. Ay, hindi pala. Nataranta ho sila.
Dahil lang nasa utak nila, pag ito nag-prosper, itong People's Initiative, nag-prosper, ano mangyayari? Tatanggalin sila. Di ba mga hayop nga itong mga to sa kapangyarihan? Tapos, re-electionist sila. Oh my God! Hindi man lamang po nila iniisip ano ang mahihita ng taong bayan kapag binago natin ang anyo ng ating pamahalaan. Pag pinalitan natin ang sistema ng gobyerno from a Republican presidential system, ay gawin natin itong presidential parliamentary. Republican parliamentary, sorry. Ibig sabihin, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., mixed or modified parliamentary system. Now, at the same time, we have the president as the titular head of the state, and then the real chief executive is yung prime minister na nandun sa Kongreso. And Martin Romualdez at the time, in case nangyari po yun, cannot be instantly become a prime minister. Bakit? Siya yung House Speaker. Ang Prime Minister po nanggagaling yan sa leader ng party in power. So kung sino yung presidente ng kanilang partido, yun ang kanilang pinagtitiwalaan. Since majority sila, di yun ang magiging Prime Minister. Diba? Alam ka naman, pagkatiwalaan nila from the minority. So ganun mangyayari ron. Wala nga, ayaw nila. Ayaw nila yung economic chacha. Kung ano-anong sinasabi. Political. Samantalang it was Robin Padilla who filed the bill, di ba? Asking for amendments, especially ng composition ng Senado. Pero tong mga to, tahimik, hindi nataranta doon. Bakit? Now, ayoko rin kay Manang Amy, kay Senator Amy Marcos. Kahit na kayo, sinasabi ninyo na dugo, dinuguan, I don't fucking care. Hindi po mahalaga sa akin ang dugo-dugo. Mahalaga po sa akin ang kinabukasan ng aking bayan. Masyado na tayong nakawawa sa mga trapo. Diba? Sabi ko nga kanina, napakahalaga ng 20th Congress. Kalahati po ng natitirang termino ni PBBM. Kailangan ng mga senador magbibigay sa kanya dyan ng check and balance. Para hindi magiging kasabwat ng mga loko-loko sa House of Representatives na naghihilig sa insertion. Ang napapahamak ang Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Sila yung mga mahilig sa kupit, dadaanin nila diyan sa insertion, sa iba't ibang mga proyekto ng gobyerno, sisingit nila. Pag hindi nahalata ng presidente, makakapagpa-release ng pera yung kongresista, 'di ba? Kakausapin yung government agency, yung head, di nakalabas ng pera na sa DBM. Ang tanong, mapaproject ba yan? Baka yung existing na kalsada, tayuan na lamang po ng banner, ng billboards nakalagay, this is where your taxes goes. Tapos existing na kalsada ng isang subdivision. May picture lang nila, ma-justify lang nila. Diba? Ilan na yung nabuking doon sa ganyan. Now, Amy Marcos, hindi ko po kayo, mga kababayan, baka kalimutin kayo Natatandaan ko pa, ang sinabi nito, kahit mag-isa na lang ako, sabi niya kahit mag-isa na lang ako, suporta pa rin ako, mananatili akong suporta kay Duterte. Ano bang ginagawa ni Duterte sa ating bayan? Ginugulo. Di ba? Dinidestabilize. Tapos ikaw, kapatid mong presidente ng Pilipinas, kakampihan mo pa, anak ng hinulugang baba ay hinulugang taktak naman. Di ba? Manggang-mangga. Nung pinagmumura ni Duterte nung January 28 ng gabi, si PBBM, he was there. She was there in Davao City. Naririnig niya. Wala man lamang siyang negative reaction. Di ba? Hindi man lamang niya pinagpaliwanag si Digong. Nung minura, di ba si BBM, siya pa nag-justify. Di ba? Bakit siya mag-justify? Tapos yung kanyang kapatid, tinitira na, sinisira na ng mga kalaban, anong ginawa niya? Wala.
Oh, ngayon, pinakahuli pong ginawa nitong kalokohan ng super ate ninyo, nito ni Senator Amy Marcos Duterte nyo, sa issue ho ng BICAM. So, siya nagsimula nito Naibaw ng pangalan ng Pangulo Inilink niya si BBM dun yung may problema ron sa Bicameral Conference Committee report na may blanco. Again, hindi ko binabago ang aking stand. May blanco po talagang portions doon sa Bicameral Conference Committee report. Due to negligence nung mga TikTokers yata yung mga technical staff ng finance ng Senate, ng committee dyan, at saka ng appropriations ng House of Representatives na hindi nila natanggal yon at napalitan ng tamang page, kaya nga agriculture lang ang may blanco. Apparently, sabi nga 18 pages daw yon. Diba? So manipis lang ho yun. Kasi ganun lang naman mag-amyenda sa BICAM Okay, dito tayo may disagreement. Diba? Next naman, yung isa pang disagreement, yun naman. Kaya maninipis yun. Pag na-plancha yun, ikakabit yun doon, and then, i-image nila yun, kumbaga isi-Xerox. Tapos, PDF nila, papadala sa email ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga members po ng BICAM, kasama senador. Diba? Pero anong ginawa niya? Privilege speech niya. Si PBBM. Tapos ang gusto niya i-veto ni PBBM. Kaya nga, what if hindi vinito ng Pangulo and it happened, hindi niya vinito? Dapat ang ginawa po niya, sinabi niya na sa kapatid niya, Kuyang, Utol, may planong maitim ang mga kabaro ko. Yung BICAM report, may natanggap akong soft copy, may blanco. Yung pinapirmahan sa amin, yung hard copy binigay sa amin, yung oras tayo ng signing, doon lang ibinigay, hindi namin ma-review. Pero yung binigay sa akin soft copy, may mga blanco. Mainam, i-veto mo ang GAA. I-cite mo itong sinasabi rito na may blanco. O kung makakahanap ka ng mga insertion. Diba? Kasi may controversy. Dapat ganon. O kaya sabihin niya, ituloy mo, pero ang gawin mo dyan, hanapin mo na lang yung mga insertions. Dapat ganun Tapos hindi na siya nag-privilege speech. Hindi na yung issue. Siya nagsimula Tapos pagdating doon, ang remedy niya lang. Dahil hindi niya akalain, magiging malakas yung pagsambulat. Sabihin niya, alam ko yung blanco, inayos na yan ng Congress. Pero hindi niya pinaliwanag, nag-insinuate pa siya roon na ang Congress ang nag-fill in the blanks. Dapat pinaliwanag yun base ron sa omnibus motion na meron tong napagkasunduan ng BICAM na yung mga staff ng dalawang kapulungan sa finance ng Senate at saka appropriations ng HOR, sila yung magpa-finalize nito. We do the talkies, sila ngayon ang printing, ang finalization ng mga papel base ron sa guidelines ng omnibus motion. Hindi niya pinaliliwanag yun Hinayaan niya na ibaon ng mga kalaban ang kapatid niya, di ba, sa pagdududa. Matino ba yan? Tama ba yung suportahan? Kiss yan dapat. Di ba? Ito naman si Pinuno. Ito, tapos na ako rito Tagal-tagal na yan sa Senado. Utek na yan. Isang may pagmamalaking batas. Yung lapid law. Lapid law, di ba? Lapid law. Kasi nga, pagka nagpunta ka sa PAW, at ang kalaban mo na unahan ka sa PAW, hindi ka na pwedeng kumuha ng lawyer nila. So, pupunta ka ngayon doon sa lapid law. Sabi ng isa kanina sa nag-comment, i-refer ka naman nila sa PAW. Para saan yung lapid law? Alam niyo, ngayon ko lang nalaman na may lapid law pala. Maria Josep. Ang daming pwedeng gawa ng batas. Kamusta? Ito si Bong Revilla. Ito, buong angkan. Kulang na lang po, irehistro na yung mga teenager nila. Diba? Nandiyan sa Kongreso, ilan yung nandun. May party list pa silang pag-aari, yung agimat. Diba? Ano ba to? Wala na bang kasawaan ito? Ganun na ba to kahayok sa kapangyarihan? Etong mga taong ito? Diba? So kaya po, apat dyan
Ayaw ko. Oh. So, ngayon, eto hong balikan natin yung kalahati po etong 20th Congress. 3 years na lamang ang natitira kay BBM. So, 20th Congress. Alam na natin yung kataruntaduhan ng mga kongresista sa insertions. So, kailangan natin maglagay dyan ng pangbalanse sa gobyerno. Kung kayo ho ay satisfied sa performance ng isang aktivistang senadora katulad na itong si Risa Ontiveros, palagay ko dapat natin yang dagdagan. 'Di ba? Kumuha tayo ng mga totoong fiscalizers. Regardless kung anong political party ng mga 'yan. Basta mayroong kakayanan, meron silang nakaraan ng paglilingkod sa Senado, nakita natin may matalino, kaya nila at hindi sila ganun-ganun na lang na nagpapa-impluwensya sa Duterte katulad nito ni Tolentino. 'Di ba? Duterte talaga namang pro-China pero si Tolentino umu-oppose at nagsulungan nitong bagong batas natin na kung saan nakalagay roon na dapat kang tawagin natin ang exclusive economic zone natin na West Philippine Sea. Sa kanya po yun. At nakakaintindi talaga naman ng batas. Tito Soto, matagal na to naging Senate President pero eto, abangan pa natin dito, 50-50 ako sa kanya, abangan natin dito yung iba pang mga pahayag niya dahil minsan sinabi niya na dapat daw dyan sa West Philippine Sea, nag-uusap na ang gobyerno natin at saka ang China sa joint venture. Ibig sabihin, parehong mamumuhunan. Buti sana kung matinong kausap. Ngayon, ang isinusulong naman po ng mga DDS, dapat daw ang Pilipinas yung regional fishing agreement katulad ng China at saka ng North Vietnam, yung dyan sa may Gulf of Tonkin. So, 1951 pa naman sila may agreement ng ganyan. Kaya nga yung 11 dash line originally naging 9 dash line na lang. At kayo naman panahon ni PBBM, binago ng China, ginawa na namang 11 dash line. But to include Taiwan. Dati yung Gulf of Tonkin yun. Diba? Now, Erwin Tulfo, matagal na ho ito. Kaya nga sabi nga sa inyo, merong iba nagduda sa kanyang katapatan sa Pangulo dahil hindi siya pumirma sa impeachment. Yun ang kanyang yun ang kanyang saloobin para hindi ako maging predictable. Kasi titingin ako sa ebidensyang ilalabas. Hindi yung ako'y kaibigan ng Pangulo. Impeach ko na to. Tapos sure win ka na. Pagdating mo ng Senado, expected na para ka na si Robin Padilla. Robin Padilla was vocal, 'di ba? Tangang sinabi niya 'yon. Ang boto ko di pa nagsisimula. No. 'Di ba? Sa kanya ayaw niyang maging ganoon, maging predictable. Yung kanyang magiging desisyon. Ping Lacson, sanay na rin ito. 'Di ba? Na fiscalizer. Yan mga kailangan natin. Sabi nga sa'yo, Risa Ontiveros lang. Nakulong si Kibuloy 'Di ba? Nakulong si Aguila. Tapos yung shabu ng mga DDS dun sa ilan yun? 66 ba yun? Yung halos 66 billion ba yun o 65? Yung mahigit, yung more or less 1,000 kilograms ng S. Yung nakuha kina Sergeant Mayo, di ba? Tapos yung doon sa Batangas. Kaya lang, ang sinisisi naman nila sa Batangas, ito raw po yung may pakana. Ang gago talaga. Di ba? So sa akin, awag dyan, gusto ko maging basehan po natin, hindi na po yung partido. Alam nyo naman po, matuto na tayo ng lesson sa nangyari po sa Uniteam. Binudol tayo ng Uniteam. They pitched for the unity. Pero nung pagkaupo nito, wala nang unity. 'Di ba? Hindi nga nila maisulong ang mga legislation na hiningi ng ating Pangulo. Where's the unity? 'Di ba? Pero nagkakaisa sila kapag may napifeel silang threat sa institution nila na baka sila ay i-dissolve. Now, si Benhur Abalos, ang tuwang-tuwa ko rito, naalala ko, buti nabanggit niya po, yung pag-resolve nila sa issue ng mga squatter, yung informal settlers. Yun, nakakatuwa. Maliit lang sila na bayan din sa Pilipinas o lungsod.
Pero nung yung na-transform nilang mag-ama ang imahe ng Mandaluyong. Dati kilala sila na lugar ng mga siraulo, sira tuktok. 'Di ba? Yung biruan nga raw na saan ka? Sa labas, sa loob. Natural po sa loob. Kasi pag sa labas ka ng Mandaluyong, either Maynila yan, Pasig o Quezon City. Kaya kailangan taga-loob ka ng Mandaluyong. Pero ngayon, look at Mandaluyong. 'Di ba? DILG, ganun din. Again, kung nasatisfy tayo sa performance ni Rizza Baby, lalo na rin dito kay Abalos. 'Di ba? Dahil hindi sinayang ni Abalos together with General Torre. O, di kulong si Kibuloy. 'Di ba? Iyon yung mga kinakailangan natin. Yung tao o yung senador na meron tamang desisyon at mabilis ang aksyon. Oh. Kaya ako natutuwa na nag-number 9 na siya diyan sa survey ng Tangere. So sana sa lahat po ng mga surveys din, mag-step up siya doon at pumasok tuluyan sa top 12. And then Abi Binay, abogada rin katulad ni Abalos, 'di ba? O nito ni Pia Cayetano. Now, issue rito kay Pia Cayetano kasi naman nila ay ito po ang primary author ng taxation para dun sa Pogo. Mga kababayan, let me ask you. Sino ho ba rito ang hindi nabudol ng magandang paliwanag ni Duterte tungkol sa Pogo? 'Di ba? Oh. Ako kala ko napakaganda 'yun eh. Yung Pogo pinagtatanggol ko pa kasi malaki yung magiging revenue. But in reality, the social cost at saka yung reality kung nakakasingil ba, hindi pala makasingil ang gobyerno nun mula dyan sa Pogo. Tapos yung mga kalupitan na ginagawa dyan sa mga hindi nakaka-hit ng sales. Diba? So, nung gawin naman nila yung batas na yan, yung taxation ng Pogo na nag-legitimize ng Pogo operation sa bansa dahil binubuwisan na, sa paniwala kasi nila maayos ang Pogo at wala pang problemang lumilitaw nun. Pero, nung oras po na may lumitaw na ng mga problema, pabor si Cayetano na buwagin na, alisin na ang Pogo. Di ba? Walang masamang magbago ng desisyon kung ang nakita mo naman ay palpak. Di ba? Yung inyong dating sinuportahan. O, sinuportahan nila ang pinagandang imahe ng Pogo. Kaya lang palpak. Di ba? Yung social cost, yung tax evasion. So, malaking problema. So, ayaw niya. Okay na ako ron. Plus, abogada, kaya very polite na klase ng abogada, parang si Beatrix Luistro. Di ba? Ganun siya. Ganun si Cayetano. At hindi po ito nangako ng 10,000 katulad ni Alan. Ito, abogada rin po itong si Abi. Oh, nakita nyo naman yung pagganda ng Makati, hindi ko naman sa kanya ina-attribute yun eh. Ina-attribute ko po yun sa panahon po ng tatay niya at ng mga naunang kapatid niya sa kanya. And syempre, sa mga negosyante rin dyan sa Makati Business Center. Diba? Pero yung pagmamalasakit niya sa mga residente nila, yung dati sabi ko nga, to be honest with you, sabi ko, ayoko nang magtiwala sa Binay. Huli na to si Fiona, sabi ko. Pero nung nakita ko dahil natutukan ko yung nangyari dyan sa 10 Embo barangays na napunta sa Taguig, andun yung malasakit niya, hindi ho nawala. Binilahan niya ng mga kailangan yung mga estudyante, diba? Notebook, Crayola, lahat. Uniform, sapatos. Nung mawala sa kanya yung mga yon, yung 10 barangay, hindi niya po ipinagkait. Binigay niya pa rin yung mga naihanda niya na para sa kanila. Oh. Diba? Kung ang nasa isip lamang niya ay para lang makakuha ng boto, kaya nagbibigay ng mga ganong klaseng tulong, hindi nga makakaboto na, hindi na nila botante. Diba? Ako, ito yung mga ganitong klase. Abogada, di kaya niya na yung trabaho niyan. Kasi kailangan po, kung mambabatas ka, nakakaintindi ka rin ng batas. Alam mo rin kung paano lumikha ng batas. Alam mo yung source ng batas. Diba? Ito si Aimee, going back to the Pogo, diba?
Eto silang dalawa yan eh. Si Amy, hanggang sa kahuli-hulihang patak ng dugo ng Pogo, ayaw niyang matigil ang Pogo rito. Di ba? Wala. Kaya yan lang ho. Ang isa talaga sigurado ako sa isasali ko sa slate ko na may recommend ako, ito hong si Heidi Mendoza. Yan. Kailangan natin ng mga fixed fiscalizer. Para ho, kung sino man ang susunod na magiging presidente pagbaba ni PBBM sa 2028, yung iniluklok nating mga senador ngayon dito na may kakayanan, may talino, hindi na po magtatambay sa Senado, di ba? Sila mismo talagang makita mo na partly ay nalilinis na ang Senado, nagpe-perform na, partly hindi na sila comedy, yung ganon. Di ba? Pagdating ng 2028, linisin uli natin ang Senado, alisin natin ang mga komedyante dyan, yung mga, di ba, yung walang, alam nyo na, walang kwenta. Hindi pwede, hindi dapat naging senador in the first place. Kaya lang, because of too much democracy in our country, they became. Di ba? So, hindi natin mabuwag ang Senado, dilinisin natin. Right? Mas maganda yun. Oh. Di ba? Huwag tayong bumoto ng PDP laban, yung mga maka-China. So, marami pa naman po dyan na pwede nating kunin. Eto na lang ang si Espiritu eh. Pwede. 'Di ba? Talagang makikita mong makikipagbakbakan talaga diyan sa Senado. Yan ang magandang aksyon diyan. Paano kung magkaharap silang dalawa ni Bongo? Tapos si Espiritu, patay na. 'Di ba? Tapos sabihin natin 2028 o 2029, bago presidente. Tapos ang nanalo, minalas tayo. Nagpauto na naman ng sambayan ng Pilipino. DDS, si Duterte binoto, si Sara. O hindi si Sara, si Pulong o si Baste. Aktay. O at least, meron tayong mga senador dyan na kayang bumakbak. Di ba? Ang issue sa kanila, komunista si Espiritu. Yan komunista ang paniniwala ni Espiritu. Yun. Pero sa akin, wala. Okay na yan. Kesa naman po, sa oportunistang walang kwenta. 'Di ba? Between two lesser evil, piliin ko na yung may pakinabang ako. Kung meron lang naman dalawang demonyo diyan, 'di ba, na may pakinabang, piliin ko na yung may pakinabang ako. Kaysa dun sa piliin ko yung isang demonyo, pabigat naman. Lang hiya. Demonyo na sa tabi mo, pabigat pa. Doon ka na sa mapapakinabangan mo. Ang lagi lang naman kasi sinasabi diyan ng mga loyalista, kailangan natin ng kakampi ni BBM. Sa tingin nyo ba yung mga hilatsya ng pagmumukha ng mga re-electionista natin ngayon? Walang bahid yung mga yan ng pagtataksil? Lahat po ng mga nasangkot sa nakaraang impeachment, yung kay Corona, alam nila na hindi dapat ganun yung naging boto nila. Pero dahil sa bayad ni Pinoy sa kanila, 50 milyones, pinatulan nila yung impeachment. 'Di ba? Wala sayang yung Trillanes at saka Gadon, hindi nagsitakbo eh. 'Di ba? Iboto natin yung merong talagang damdamin na gustong magsilbi sa bayan. Yung hindi galing sa political dynasty. Yan, Franz Castro. Maski si Go Philippines. Kung titignan nyo sa Kongreso, tingnan nyo sa Kongreso, sino ang mga masisipag dyan? Yung talagang lahat na lang ng committee, at halos lahat yun na member sila, nandun sila sumisipot. Samantalang yung ibang kongresista, walang iya. Parang yung kongresista namin, never kong nakita dyan sa Kongreso. Never kong napanood na nag-handle ng hearing. Meron yata noon pa, isa. Wala na. Tapos ang bida sa amin, second most outstanding. Diyos Mariano ka, Indo. Kababa ng standard pala ng Kongreso pagka ganun. Parang si Pulong, once in a blue moon magpakita. Tapos si outstanding, ibarbaridad. Diba?
Kaya hindi ako pabor na na solid 12-0. Ito lang ng Villar eh. Nakita nyo ng ginawa nung nanay niya nung nakaraang hearing para kay Kibuloy, di ba? Nagkanda tara-taranta sila together with Robin Padilla. Oo. Ano mangyayari rito kay Camille? Ganun din yan. Pag pumanig ang nanay niyan sa mga Duterte, dito sa next 3 years ni PBBM, papanig din yan. Talaga, kumontra yan. Diba? Dependent siya sa nanay niya. Tinuturuan pa siya. Bong Revilla. Sus. Kung nagawa na nito na, diba sila yan ni dito, Bong Revilla. Ito yung nagre-reklamo noon na kinidnap daw siya ni Mar Rojas at dinala sa Malacanang, ipinag-drive siya ni Mar Rojas. Tapos kinausap siya ni Pinoy. Hindi lang niya binanggit kung binigyan siya ng pera. Para bumoto siya ng impeachment. Ay, nako. Kaya ako hindi ka makakaasa rin dyan. At saka panukalang batas nito, Sus Mariosep. Diba? 2,000 panukalang batas. Tama. Tapos ilan yung naipasa? 2 piraso. Models of Manila, okay rin si Models of Manila. Kaya lang, hindi ko lang din masiguro kung ano ba talaga yung kanyang plataforma. Kasi hindi po ko palo roon sa, para magkaroon ng boses ang mga vloggers sa social, itong mga vloggers dyan sa Senado. First, hindi ko kailangan magkaboses doon. Kailangan ko lang mag-perform sila sa kanilang trabaho. Diba? Siguro kailangan dito kay Models of Manila, hindi porket si Mark Gamboa kabalahibo ko siya ngayon, dati Iskonyan yan iboboto ko na. Hindi po ganun. Mahalaga po kasi sa akin ang interest ng ating bayan. Yan ang mahalaga because after all, at the end of the day, yung mga politiko natin, pag nagkamali ho ng desisyon sa buhay ang mga yan, hindi ho magugutom yan. Tayo magugutuman. Tignan nyo na lang yung nangyari. Anong ginawa nung nakarang admin sa problema natin sa mataas na presyo ng bigas? Umabot sa ibang mga bahagi ng bansa natin ng 90 pesos, 70 to 90 pesos ang presyo ng bigas. Anong ginawa? Imbis palakasin ang mga magsasaka para sa production, dinali tayo sa shortcut, importation. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng rice tarification law, inamyendahan yung existing na batas. Tapos kumikita yung gobyerno doon, yung 10 bilyon na sobra, yung excess doon, ipambibili ng mga heavy equipments for farming na ipamimigay naman yun yung RCEP, pamimigay sa mga magsasaka. Sabi ng magsasaka, hindi naman kami makapili kung alin yung kailangan namin, basta kung alin dumating dito. 'Di ba? Ay nako, kinakailangan natin maging malinaw sa bayan kung ano yung plataforma nito ni Mark Gamboa. Magsesenador ka, kailangan kong marinig sa kanya ay ang mag-pitch. Kung pitch how to make a law. Ano yung mga batas, ano yung mga issues na research niya na wala pa palang batas na umiiral. Katulad na lamang nitong pagbabanta sa ating Pangulo, pakikipagsabwatan, wala pala tayong batas under doon sa sinasabi ng Article 8 ng ating Revised Penal Code pagdating doon sa conspiracy. 'Di ba? To commit a felony. Yung ginawa ni Sara na may kinontrata, it is a conspiracy. So yun ngayon tuloy nagiging gray area. So dapat gawan ito ng panukalang batas. Katulad ng, kumbaga, gawin na lang Republic Act, yung Presidential Decree na ginawa ni Marcos noong 1977, yung 1110, diba? 1110-A series of 1977, and it was amended in 1980, at mas pinarami yung covered nito na pinoprotektahan ng batas na yon. So kailangan mauwi yan batas na yan, magina itong Republic Act.
Para yung mga conspiracy, mga ganyan-ganyan, meron talaga tayong direktang batas na magpaparusa sa kanila. Most of the time, nag-agree ako sa'yo, Jeremy, pero when it comes to choosing whom to vote, hindi ako pabor sa mga basis mo. Okay lang naman yun eh. Hindi ko naman pinu-force ang lahat. Pero sa akin, bilang isang nagpapahalaga, yan ang ano ko eh. Para sa akin, mahalaga yung kapakanan ng bayan ko. Rather than isipin kung sumugal na magiging loyal sila sa presidente. Hindi ko kasi tinitignan yun ng ganun lang. Tinitignan ko rin in the future. Diba? Paano kung malademonyo ang pumalit kay PBBM? We will be sorry. Sapagkat yung mga basura, pag inelect natin, tatangayin lang po yan ng masamang hangin. Ganun yung mangyayari, di ba? Walang tatayo para sa atin. At yan ay ilang beses nang nangyari. Di ba? Everybody was frustrated about dyan sa performance ng mga senador. Lalo na yung pagdating sa mga may mga gusto ng pangulo natin, ng mga panukalang batas. Tapos ito na nga lang mga kababayan. Sino rito sa inyo ang ayaw kay Martin Romualdez? Taas ng kamay. Type number 1. Number 2 naman, yung gusto kay Martin Romualdez. Alam nyo, kung bakit hindi, isang dahilan rin siya kung bakit hindi ko magawa na mag-solid 12-0. Bakit? Tanging si Martin Romualdez lamang ang tao na nakita ko na sumunod sa hinihingi ng ating Pangulo, ng kanyang pinsan. Di ba? Yung mga panukalang batas. Yung economic cha-cha, yung mga ganun. Pagdating dito sa Senado, 'di ba na-involve pa siya sa yung People's Initiative. Whether he was the one behind it, wala akong pakialam. Dahil matagal nang hinihingi ng taong bayan na maamyendahan ng Constitution nang maitama na yung mga maling provisions diyan na nagiging dahilan na, mali na kasi obsolete na nagiging pang dahilan para mapigilan ang potensyal ng Pilipinas sa paglagos ng ekonomiya nito. Diba? Ito mga senador, multi-billionaire yung mga lintik na yan. Nagtatago lang ng kayamanan ng mga yan para hindi masaliin. Tignan nyo ni isa nga dyan, wala nga nagsusulong na yung saliin dapat available sa public. Meron ba ni isa? Wala. At kahit makaupo yung mga yan, maniwala kayo sa akin, walang maglaladlad ng kanilang saliin dyan. Pagka meron, pwede natin gawing presidente. Now, going back to Martin Romualdez. So, si Martin Romualdez, sinunod niya kung anong gusto ng Pangulo. Na sa tingin ni BBM, makakatulong sa bayan. Anong ginawa ng Senado? Pinahiya ang kanilang kaalyado. Si Martin Romualdez, nalagay sa alanganin. Nag-investigate pa sila Aimee, di ba? To pin him down. Pati yung mga tawag dito, yung mga nagsulong ng People's Initiative. Sabi ni Karen Agustin, anong gusto mo, yung sumalungat sa presidente? Siyempre hindi. At saka, gusto ko rin yung sumalungat sa Pangulo. Paano kung mali na yung panukala ng Pangulo? Again, mas after ako sa check and balance. Mas gusto ko yun, may check and balance. Pag may check and balance, masisiguro natin ang pinakamaganda at pinakamaingat na public service. Diba? Yung last 3 years si BBM, magiging progresibo yan. Maniwala kayo sa akin. Pero kung ilalagay natin senador, mga batugan, naku po, kahit na mailagay natin si Abalo, si Abi Binay, tasaksakan natin ng ilang batugan na taksil, patay tayo rito. Diba? Ang ilagay natin dyan, yung mga talagang kayang magsalita, kahit mag-isa, maninindigan. Yun ang kailangan natin. Mapagkakatiwalaan naman po si Tolentino. Hindi na nga siya nanatili kay Duterte. Kahit sabihin niya na'y bumalimbing, ako man ang nasa kalagayan niya,
Kung hindi naman po parusang kamatayan ang aabutin pag ikaw ay bumalimbing, gagawin ko rin yun. Bakit ako mananatili kay Duterte na taliwas sa simula pa lamang, di ba? Ang kanyang paninindigan sa paninindigan ni Tolentino pagdating sa West Philippine Sea. Oh, si Tolentino inaayos ang lagay natin sa WPS, samantalang si Duterte sinisira ang lagay natin sa WPS. Tama lang naman ang ginawa niyang kumalas. Kahit na siya po ay may utang na loob doon. Kasi taong bayan pinaglilingkuran, 'di ba? At saka tingin ko hindi naman susuway sa pangulo o kokontra sa pangulo yung ibang mga senador pag napwesto, kokontra sila kung nakikita naman nilang maganda. And besides, they have the power to make amendments dun sa mga panukala. Di lalo pang mapapaganda. 'Di ba? Yung ilalagay natin mga bobo. Nako, pirma lang ang pirma ng pirma yung mga yan. And then at the end of the day, 'di ba? Ay wala pa lang kwenta yung panukala, yung batas na yan. Ay nako. Okay si SMR, ang problema lang talaga na katuwang ang Senado natin sa pagdurog sa impluwensya. Sa pagdurog sa imahe ni Martin Romualdez. 'Di ba? Kaya ako, sabi nga sa inyo, hindi ko masisikmurang mag 12-0. At ako susugal sa mga taksil at mga proven na walang silbi sa Senado. Oh. Ito nga lang si Camille, congresswoman, hindi maipaliwanag kung paanong gagawin niya yung panukalang batas. Pabahay daw? Senador ka? Proyekto mo pabahay? Are you out of your mind? Dapat ang trabaho mo, ang proyekto mo, yung mga turuan yung mga dito, yung ibang mga kabataan, ma-orient sila about sa legislative works, di ba? Dapat ang panukalang batas mo, papaano na mas mapapalawig pa yung kapangyarihan ng HLURB, at saka ng National Housing Authority. 'Di ba dapat ganoon ang maririnig natin sa kanya? Hindi yung bigyan namin kayo ng pabahay pag ako nanalo. Baka kayo rin ang contractor. Ay nako. 'Di ba? Sayang. Froilan, Romualdez, I think, is doing well as a Speaker of the House. All accusations against him are just accusations pero walang basis. Purely paninira lahat. Di lang siguro gwapo kasi mataba. Pero, yun nga eh. Di ba? Pogi naman siya, si SMR. Kaya lang ang problema, yung amboy-amboy, nakala mo may lamang tinapay yung bibig magsalita. Yun, walang angas si SMR. Pero pagdating naman sa performance, wala naman silang napatunayang ginawa niya. Puro mga DDS ang bumanat. Diyos ko, wala ka namang mapapaniwalaan sa kanila. Sabi ni Marlon Dasio, pumili tayo ng may malinaw na ideolohiya at platapormang hindi buladas. Yung smart, sustainable, manageable, achievable, realistic, and timely. Tulad ng platapormang inilatag ni Manong Chavez. Correct. Diba? Yan po ang piliin natin. Sapagkat yung alyansa-alyansang yan, paniwala kayo sa akin, kung ano nangyari sa Uniteam na umitim, mangyayari rin yan dyan. Magkakanya-kanya rin yan. Diba? Aimee, tutuparin din niya ng pangako niya. Kahit mag-solo siya. Duterte pa rin siya. Alright, so iwan na natin to. Ay, wala na to. Hey, Gilbert Sanchez, magandang gabi. Yan, protection si SMR ni PBBM, correct. Siya yung siya yung kumbaga shock absorber. Yeah, tactical alliance lang yan. Ibig sabihin naming mga aktivista, tactical alliance,
Nagsama-sama lang kami para sa iisang layunin. Dalawa pala, isang tabi muna namin yung aming differences at magkaisa kami sa isang layunin, manalo. At pag kami nanalo na, bahala kayo sa buhay niyo, magkanya-kanya tayo. Yun. Yun nga, sabi ng isa nga kanina rito, nakitaan kasi nila ng potential si Martin Romualdez. Kaya binanata na. Ganoon naman sabi nga sa isang puno na malago ang bunga, yung mga unggoy diyan sa paligid, 'di ba? Babatuhin yung bunga. Sisiraan nila ng sisiraan. Opo, magkapatid si Pia tsaka si Alan. Yun na nga. Akala ko nga hindi ko akalaing magiging napakaaga ng pagpunta nila sa Korte Suprema para diyan. Diba sabi nga sa inyo, yung impeachment na yan, hindi pag nagsimula yung impeachment court, hindi na yan pwedeng questionin, not even rules nila, questionin sa Korte Suprema, wala na ho yan. Hindi na yan. Wala na silang kapangyarihan dyan, ang Korte Suprema. Pero hanggat hindi nagsisimula yan, pwedeng questionin yan. Pwedeng ipa-declare yan na invalid. Ay, nako, sorry, hindi ko po alam kung anong party list yun. Yung may issue kayo sa kanila. Hindi ko po alam yun. Yeah. Diba? Kaya sabi ko, pumili tayo. Mahaba pa ang araw. No? Si Soto na nga lang, ginulat tayo Akala natin, solid na talaga yung, biglang maririnig natin katulad ng JMSU ni Gloria Arroyo. Ang sinasabi niya noon 2015 yun. Ay, 2005 yun. Sige po. Oo, maka-incheck din ba? Sa kanya naman 4. Sa akin 8 8 na yung akin. 4 na lang yung ano ko. Okay, buyers na muna. Para makanood din kayo sa ibang magla-live. I believe si Carclea ata magla-live rin. No? Sabi niya, good PM Sir JDB, winnability should be a factor? No. For me, sa pagpili ng tamang kandidato, hindi yan factor para sa akin. Yan, hindi yan. Pero, pagdating mo naman talaga rito sa Pilipinas, ang winnability is number 1 factor yan. Ang mga Pilipinong botante, tumitingin po sila. Ito yung tanungan doon yan ba yung manok mo? Mukhang di mananalo yan Hindi ko baboto yan. So, ang ibaboto nila, yung tingin nila mananalo. Ang gagawin naman po ng kandidato para tumaas yung winnability niya, magpapasayaw, magigimik, magdadrama, magpapagiling-giling, na gustong-gusto ng mga manyakol, di ba? Mananalo. Ang tanong, pagdating sa performance, good luck. Okay, naka-live daw pala si tingnan ko naka-live rin si Carclea at saka naka-live si Claire. Okay, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Whoa, 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 whoa. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas.
Pagkakaisa ng damdamit hangarin, alyansang pinagtibay ng pangarap at adhikain. Sinubok ngunit nanatiling tutok hanggang sa tuktok. Alyansang tutulong, tutugon sa hamon ng panahon. Di susuko, di titiklop, laban natin to. Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisikaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisikaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipino.